Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Sabado. Ngayon po ay September 13, 2025. At meron po tayo pitong magagandang karera. Uulitin ko po itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Ang start time po natin ay alas 4 ng hapon. Simulan na po natin. Race number 1. Dito po magsisimula ang winner take all. Puracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Distance is 1,400 meters at dito may siyam na kalahok. Dito napupusuan ko po dito yung galing sa panalo, yung numero 3 na si Aliana, no? Tinalo na ito na nung nakaraan po, no? Si Don Lucas, no? Banderan tapos po siya. At gamay na gamay siya ni GL Ciego Jr. Sa tingin ko po walang ibang masyadong mabilis dito. Para sa akin malaki po ang tsansang manalo. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban po yung binigay na po kay JL Santiago, no? From Ison Bautista, numero 5, Gold Rush. Itong si Gold Rush sa tingin ko ngayon dahil sa sobrang baba niya pwedeng makalaban ni Aliana. Malaki po rin po ang tsansa niyan. Kaya dito sa race number 1, ang pili ko po, doon ako sa numero 3, Aliana. Panigundo ko naman po, numero 5, Gold Rush. Sa race number 2, dito po magsisimula ang pick 6. Puracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Distance is 1,400 meters. Meron po tayo 10 kalahok. Dito, no, napupusuan ko po rito yung numero 8 Mang Nano, no? Although hindi maganda tinakbo ng nakaraan, no? Mukhang hindi lang nabigyan ng importansya ng may-ari. Pero bukod po dyan, nasegundo po yan kay Frosty Raven. Alam naman natin umentado yung Frosty Raven, no? Nakotso lang po siya ni Frosty Raven. Pero ang naging dahilan ng pagkatalo niya po ron, medyo nahuli po sa larga yan, si Mang Nano, tapos kumaskas. Sa tingin ko, nakakalamang po yan, no? Siguro ang nakikita ko magbibigay ng magandang laban, yung bago babari po, yung gamay po ni Conrad Henson. Yung numero 5 is Sky Story. Yan, gamay na gamay po ni Conrad Henson yan. Sa tingin ko, yan ang matinding makakalaban. Kaya dito sa race number 2, ang pili ko po, doon ako sa numero 8, Mang Nano. Panigundo ko naman po, numero 5, Sky Story. Sa race number 3, dito po magsisimula ang pick 5. Puracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split, another 1,400 meter distance. Meron po tayo siyam na kalahok. Dito napupusuan ko po dyan yung numero 3, Watch Bell, na sasakay ni Uno Hernandez, no? Bagong baba ng grupo ito. At sa tingin ko wala pang labas, although sinubukan na nakaraan to, medyo bumigla siya. Sa tingin ko medyo lamang po yan, angkop po ang distansya at gamay ng hinete. Ang tingin ko magdadala ng unahan dito yung numero 4 Giselle's Princess at yung numero 7 top of the line. Muni Money Man yan, pwede rin pong makakalutsahan nila. Pero siguro dahil sa baba din ng laban, yung top of the line sa kanyang Noel Lunar, gamay na gamay niya po yan. Yan po ang mabigat na makakalaban ng Watch Bell. Kaya dito sa race number 3, pili ko po, doon ako sa numero 3, Watch Bell. Panigundo ko naman po, numero 7, top of the line. Sa race number 4, dito po magsisimula ang pick 4. Puracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Another 1,400 meter distance at dito po may siyam na kalahok. Dito napupusuan ko po yung numero 3 Don Lucas sa kay ni JT Pabilik. Nung karera parang tingin ko masyadong medyo overconfident siya. Hindi niya masyado dinikitan agad yung Aliana Siya po segundo ron sa tingin ko rito mukhang siya na mauuna. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban sa kanya rito yung numero 6 na si Top of the Mark, no? Binigay na po kay Boss Jenjen Huko. Yan pong kabayong yan pwedeng iuna, pwedeng isunod. Sa tingin ko yan po ang mahigpit na makakalaban ni Don Lucas. Kaya dito sa race number 4, ang pili ko po, doon ako sa numero 3, Don Lucas. Panigundo ko naman po, numero 6, Top of the Mark. Sa race number 5, Puracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Another 1,400 meter distance. Dito po meron pong 10 kalahok.
Dito no, ang tingin ko pwedeng magdala ng unahan po sa laban na to yung Nalibunan at saka si Marengo no. Ito si Polite Bell galing sa segundo na karaan po ito kay make or break no, hindi po siya lumagpas. Ito naman si Spaghetti pababa, gamay na gamay po ni Conrad Denson po ito. At huling laban po nito, segundo po yan si Spaghetti pababa. Sa tingin ko, yan po ay malaki po ang panalo niyan. Sa tingin ko, pwedeng malyamado rito at gamay ng hinete numero 3 heavyweight. No? Yan si heavyweight, sa tingin ko, medyo nakakalamang po yan sa grupo na yan. Ito namang Arthur Sim nung karera, ito pinilit mauna nito kaya lang ako, parang hindi ako na-impress sa mga tinatakbo niyan although nagpanalo po yan. Ito po, itong karera na to, no, sa tingin ko, dalawa po ang napupusuan ko dyan. Doon po ako sa numero 3 heavyweight. Panigundo ko naman po, numero 8, Spaghetti pababa. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom rating based handicap system race class 4, 42 to 56 split. Distance is 1,400 meters at dito po may siyam na kalahok. Dito sa tingin ko, no, ang napupusuan ko po dyan yung numero 9 Del Campo na sakay ni O'Neal Cortez from Uno Hernandez. Etong si Del Campo nasegundo po nakaraan ito kay Romantic Story. Masyadong magaling lang po yung Romantic Story nung karera. Nagpreba po yun ng 1.23 media. Nagkatalo po yun na halos kalahating kabayo lang. Siguro kung magpo-protection po, ang possible maging senaryo po dyan, pwede magdala ng unahan si Part-Time Lover. At ang pwede niya makalutsahan dyan si Bride 3. Siguro kung magpo-protection po ako dyan, isasama ko yung numero 2 sa si Charles Lacastle. Itong si Charles Lacastle, sa tingin ko, binigay na kay Jan Alvin, malaki po chance niyan. Itong Doña Leon siya, may panalo din po yan sa kay Michael De Jesus, angkop po ang distansya. Ito naman generative, ito nakita ko nung karera sumusubok na to nung karera Sa tingin ko, may panalo din po yan, generative. Siguro kung mamimili ako dito, tatlo na lang ang pipiliin ko po. Ang napupusuan ko po dyan, yung numero 9, Del Campo. Panigundo ko naman po, yung numero 3, Doña Leon siya. At isasama ko pong pandeado, numero 10, generative. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 42 to 56 split, another 1,400 meter distance, meron po tayo 11 kalahok. Dito po, possible scenario, pwede magdala ng unahan yung Gemma Bell, no? Although may ibang matutuli, pero tingin ko kaya niya i-airin yan At magaling kay Christian Garganta yan, Gemma Bell, na ipanalo niya na po yan. Pero siguro pwede magbigay ng pressure sa kanya yung Bukawi Riverton, pero kaya niya i-airin yan. May panalo po yan. At tingin ko malalyamado po dyan, yung numero 11, Wild is the Wind, no? Sa tingin ko, ang baba sa laban nito, sa kay ni John Paul Guse. Maganda numero niya, nasa labas. Hindi siya masyadong maaantala sa largahan. At ang distansya, 1,400 meters angkop sa kanyang takbuhan. Siguro kung kukuha po ako ng diado rito, ang kursunada kong diado, numero 8, Super Daily din. Ito si Super Daily din ng karera, nasigundo po ito, diado. Mukhang ito sinubukan lang nung karera, sakay na po ni Apoy Asuncion. Kaya dito sa race number 7, ang pili ko po. Doon ako sa numero 11, Wild is the Wind. Panigundo ko naman po, numero 2, Gemma Bell. At isasama ko po pandiado, numero 8, Super Daily din. Shout out nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po, Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod, sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.